Hello, good day everyone. Welcome back to Sir Fox Learning Channel. For today's video, samahan nyo po muli akong panoorin ang pagpapaliwanag ni Yusek Cabral about PMES. So, hopefully ay nakapag-CO na nga kayo. Ako tapos na actually. Actually may vlog din ako dyan, pero mas maganda yung paliwanag ni Yusek Cabral. Kaya samahan nyo po akong panoorin ang video nito. Maraming salamat din po, Yusek Cabral, sa malinaw na pagpapaliwanag. God bless. Yusek. Ay, Hi, Yusek Cabral. Quick question lang po. Ano po ba ang DepEd Memorandum Number 17, Series of 2025? ang DM17 Series of 2025 ay ang interim guidelines for DepEd Performance Management and Evaluation System. Nilabas natin ito para gawing mas madali, maikli at maayos ang performance evaluation ng ating mga teachers. Pagsunod natin ito sa instruction ng ating Pangulo at ng ating Secretary na pag-aanin ng trabaho ng mga teachers, may sigurado ang kanilang welfare and well-being. Kailan naman po magsisimula ang implementation ng PMES? Mag-umpisa na ito ngayon, school year 2024-2025 last quarter. Sino po ang kasali sa performance evaluation na ito? Lahat ng teachers mula elementary hanggang secondary schools, kasama na din yung mga educators natin sa community learning centers, alternative learning system teachers, special needs education, madrasa at special science. Paano naman po gagawin ang assessment sa mga teachers? Options natin ay dalawa. Isang whole period classroom observation para doon sa mga classroom observable indicators, at hatiin natin yung assessment. Pwede rin naman na isahan na lang one full period para they can do it in just one go. Ang assessment pwedeng gawin anytime within the quarter based on the agreement that may happen between the teacher and the observer. Paano naman po yung sa Non-Classroom Observable Indicators o NCOI? That's a good question. Yung NCOI ay gagamitin natin para tingnan kung ano yung mga materials na tinitingnan. Ang basehan nito is yung mga lesson plan, assessment materials, and other teaching materials na ginagamit nila. So this is good dahil pagiging holistic at evidence-based yung pag-assess ng performance ng mga teachers, hindi lang sa actual na pagtuturo, kasama na rin yung kanilang mga ginagawang paghahanda. Paano naman po pinadali ng interim PMES ang proseso para sa mga guro? Mas madali ngayon dahil ang mga teachers pwede nang gamitin yung kanilang mga MOBs na ginamit na ng last quarter at hindi na nila kailangan mag-submit ng physical or online copies, pero ipinapayo pa rin natin sa ating mga guro na patuloy pa rin na magkaroon ng repository or record ng kanilang mga ginawa para na rin gamitin ito na may share natin sa iba. Kapag assessment na kung ano yung ginamit nila, actual na ginamit sa pagtuturo, pwede na lang i-submit yan as MOBs. At para naman po sa coaching at mentoring ng teachers, paano po ito gagawin ng DepEd? Para masuportahan ng mga guro, magkakaroon tayo ng frequent short period observation para monitoring by walking strategy. Mga 10 to 15 minutes lang ito, non-rated for formative at developmental approach. Salamat po, Yusek Cabral. Sobrang dami po naming natutunan. Good luck po sa implementation of Year 1. Thank you. You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go!